Signs, welcome dito sa aking YouTube channel or Facebook page. Thank you so much sa ating mga returning subscribers sa walang support, sa walang sawang pagsuporta, pagsubaybay. No, dito sa ating mga readings, mapa YouTube man yan or Facebook. At kung bago po kayo at gusto nyo maging updated sa aking readings, kung nagugustuhan ninyo, don't forget to subscribe na rin sa aking YouTube, like and follow na rin po yung aking Facebook page. Sa mga interesado sa personal readings, mag-message directly po kayo sa aking Facebook page. Etong reading ninyo, air signs, ay timeless reading. Ito ay love reading, kung ano yung dapat nyong malaman about your love life sa ngayon. Ang mga sasagap ditong energies, pwedeng past, present, or future energy, depending kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Pwede ring masagap yung energies ng ibang tao na involved dito sa love life mo right now. Okay? Overall energy mo is the Two of Cups. Okay. So, overall energy mo is Two of Cups. May kinalaman dito sa partnership, commitment mo with this person. Magjowa man kayo or magka-MU pa lang. Past, present, or future energy man ito. So, may Leo energy ako napipick up dito. May air sign energy din, nakapareho mo. Okay, with the Page of Swords. Nagkakaroon kayo ng problema ngayon dito sa partnership ninyo. Sa love life ninyo, air signs. Pwedeng nagkakaroon kayo ng awayan na itong person mo. Okay? At nakikita ko rin dito na parang mayroong naghihintayan. May energy na naghihintayan dito. Nakikita ko rin dito na parang kayo yung nag-i-spyan sa isa't isa. May energy na nag-i-spy. Meron ditong energy ng nagtatanim siya ng galit o resentment sa iyo. Meron ako napipick up na ganyan. Oo. Ini-stalk ka, nag-i-spy sa iyo tong person mo or vice versa, ikaw sa kanya. Okay? At kung ano man itong mga makukuha niyang information about you, yun yung ginagamit niyang pambala sa iyo. Okay? Hindi ko alam kung tamang duda ba to, nagsiselos, kung sino man itong nag-i-spy sa inyo. Basta, may may gusto siyang malaman. Oo. Meron siyang gustong malaman. Kaya siya naghahanap ng ebidensya, nag-i-spy. Okay? Tinututukan ka niyan. Minamanmanan ka niyang person kung siya yan sa'yo or ikaw sa kanya. So, yun. Pwedeng nagkakaroon kayo nga ng conflict. So, kung masyadong tong person na to, selosa kung sino man sa inyo, pwedeng isa yun sa problema. Pwede yun din yung pinagmumulan, pinaka-root cause ng problema ninyo. Okay? Parang yung iba dito, hindi na kayo nagiging happy. Kasi nagiging ganyan na yung nagiging napupunta na sa away. Nauuwi na sa away yung mga ganyang bagay. Hindi na kayo natutuwa. So, pwedeng iba sa inyo, nagko-contemplate kayo kung ipagpapatuloy nyo pa ba itong relationship ninyo or hindi. Okay? Oh. Yung iba nahihirapan na kayo mag-cope dito, mag-adjust dito sa person na to, dito sa relationship na ito. Okay, very strong energy talaga ng dito ng nagseselos, nagdududa, paranoid. Yan. Meron. Possible din kasi na malay nyo may mga nakikisawsaw pa dito, pwede.
Baka naman meron mga naninira lang dito sa relationship nyo or nagpapadala kayo dun sa mga chismis-chismis. Pwedeng hindi naman totoo. Haka-haka. Kaya nga nang sabi ko, meron ditong tamang duda. Meron ditong, hindi pa proven. Pero parang ina-accuse na niya na ganun. Naghihinala. Hindi pa naman proven. Basta may malakas na energy dito ng selusan, paranoia, duda, pag-i-spy, parang ina-accuse pero hindi pa naman napapatunayan na guilty, parang ganong energy. Possible na lumalala kasi may mga sabi-sabi pa ng iba o naniniwala dun sa mga chika-chika ng iba kung may mga nakikisawsaw man dito o gumagawa ng mga chismis, ng mga marites. Okay? Yan yung pwedeng sumira talaga sa inyo. Pwedeng iba naman dito, hindi yan yung problem ninyo. Baka naman yung iba, ang problema nyo is conflict. Pagdating sa ibang bagay, may mga pinagsasabay dito. Nako. Baka yung iba dito, hindi nyo alam, two-timer yung jowa ninyo. Meron dalawa pala kayong pinagsasabay dyan. Pwedeng iba, yun yung problema. O yung iba naman, wala namang third party, wala namang pinagsasabay. Pwedeng ang problema lang ay trabaho versus relationship, hindi balanse or nagkaka-conflict kayo kasi pwedeng matimbang din sa kanya yung trabaho niya or matimbang din yung family niya pero matimbang ka rin sa kanya kaya parang nagkakaroon tuloy ng conflict tapos ang gulo-gulo pa kasi yung family, pwedeng hindi mo rin kasundo, in-laws man yan o jowa mo pa lang, pwedeng ganun, no? Parang may mga naninirang energy pa dito. Yun nga yung sabi ko nga sa'yo. O kung hindi ka type ng family ng jowa mo or asawa mo, pwedeng ganun. Kakaroon ng agawan ng conflict eh. Tapos yung partner mo, jowa mo, hindi man siya makapili sa inyo. Kasi pareho mahalaga kayo sa kanya. Family ba o person? Parang ganung energy. O yan, isa yun. So, 3 scenarios na yung nabigay ko, napipick up ko rito. Kung anong tumutugma sa inyo. Okay? Pero nakita ko dito, may chances na mare-resolve nyo yung problema nyo rito. Sun card. Kailangan lang magkaroon kasi ng kaliwanagan dito. And once na nalaman na nung isa kung sino may nagdududa dito, kung sino man yung nalalabuan or naguguluhan na, magkakaroon ng clarity and then madi-dissolve na lahat yung problema na yun. Masasolve nyo rin yung mga issues ninyo. Ang kailangan maging positive. Pero this is a positive indication na yung pinaka-outcome na pupuntahan ng lahat nito ay magiging maganda naman. No? Kumbaga pwedeng maging happy ending yung dulo nito eh. Kung hindi kayo magpapa-apekto dun sa mga taong gustong sumira sa inyo or kung hindi kayo nagpapa-apekto dyan sa paranoia ninyo, mga negative thoughts ninyo. O diba? Okay, basta ang outcome dito is masusolve. No? Mataas na porsyento masusolve yung problem ninyo. Kailangan lang magkaroon ng kaliwanagan. Kasi kung meron nga nagdududa dito, naghahanap ng answer, clarity, yun lang yung dapat mangyari. And manggagaling din yan sa inyo, sa isa't isa, kung paano ninyo mapag-uusapan yan or ipapaliwanag. Mare-reassure yung partner ninyo kung hindi siya secured or unsure siya, kung naghahanap siya ng kasagutan doon sa questions niya about sa samahan ninyo. Doon lang magkakaroon ng kaliwanagan. Doon lang masosolve yung problems ninyo. Pero at least, diba? At least, Iba, tinatry nyo ang kayanin kahit nahihirapan kayo dyan eh. Kasi nga, syempre, kung mahalaga sa inyo yung person, yun naman yung natural. Okay? So, yan. Ito yung mga nakuha ko dito sa inyong timeless love reading. Kung ano yung dapat nyo malaman sa love life ninyo. I hope na gustuhan nyo ito, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Take care. God bless.